Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga alipin ng Allah, mga kapwa ko mag-aaral, kasama sa mga ugali o katangian na hinihikayat ng Islam, ang pagsabuhay nito ay ang pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay isang napakamabuting katangian at kapuri-puring ugali. At ang taong mapagkumbaba ay makukuha niya ang pagmamahal ng Allah at ang pagmamahal ng mga tao. Dahil katotohanan na magugustuhan siya ng mga tao at mapapanatag ang kanilang loob sa kanya. Ang tunay na pagpapakumbaba ay ang pag-iwan at pag-iwas ng pagmamataas at pagmamalaki ng sarili sa mga tao. At ang tunay na Muslim ay ang mahal niya ang kanyang mga kapatid na Muslim. Siya ay gumagalang sa kanila at kahit na sila ay magkakaiba at magkakalayo ng antas, sila man ay mayaman o mahirap, malakas o mahina, may napag-aralan o wala, siya ay titingin sa kanila ng pare-pareho. Ang tunay na Muslim ay nakikitungo ng maayos sa lahat ng mga tao, anuman ang kanilang estado sa buhay. At katotohanan, ang pagpapakumbabang ito o ang pagtrato niya sa mga tao ng pantay-pantay ay gagawin siyang dakila. Kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Allah ay nag-utos ng pagpapakumbaba sa Quran at kanya ring inutusan ang kanyang sugo na magpakumbaba. Sinabi ng Allah sa Quran, "Waqfid janahaka lil mu'minin," at magpakumbaba ka sa mga mananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katotohanan na ang pagpapakumbaba ay may mga mabubuting gantimpala o resulta sa sino mang nagtataglay nito. Mula sa mga kabutihan nito ay ang pagkagusto ng Allah sa sino mang nagpapakumbaba. Sinabi ng Allah sa Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata laim." O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa kanyang sugo, sino man sa inyo ang tatalikod sa kanyang din, Islam, walang pag-aalinlangan, ang Allah ay lilikha ng panibagong mga tao na higit pa kaysa sa kanila, na sila ay mamahalin ng Allah at mamahalin din nila ang Allah, at sila ay maawain at mapagkumbaba sa mga mananampalataya at mga matatatag laban sa mga walang pananampalataya, at makikipaglaban sila sa mga kalaban ng Allah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tawadha'a lillahi raf'ahu." Sino man ang magpakumbaba para sa Allah, siya itataas ng Allah. At ang pagkapasok sa paraiso ay isa rin sa mga kabutihan ng pagpapakumbaba. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Ito ang tahanan sa kabilang buhay na aming ilalaan para sa mga hindi naghahangad ng pagmamataas sa kalupaan at ng katiwalian, at ang mabuting wakas ay para sa mga natatakot sa Allah. Kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto mong ugaliin ang napakamabuting ugali o katangian ng pagpapakumbaba, ay mayroong mga bagay na pwedeng makatulong sa iyo, tulad ng pagsasaisip mo sa kung saan ka nanggaling at kung saan ka gawa. Sinabi ng Allah sa Quran, "Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna
Hindi ba nagmula lamang siya sa isang patak na nagmula lamang sa similyang lumalabas o lumadaloy? Isaisip mo at tandaan mo ang iyong pagiging mahirap at mahina na kahit gaano karami ang iyong kayamanan o gaano ka man kalakas, ay isa ka pa ring mahinang nilalang at hindi ka mabubuhay nang wala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. O sangkatauhan, kayo ang siyang nangangailangan sa Allah sa lahat ng pagkakataon, samantalang ang Allah ay mayaman, walang pangangailangan sa inyo, ang kapuri-puri. Tandaan mo at isaisip mo ang iyong pagiging mahina, ang mga sakit at kapansanan na pwedeng tumama sa iyo, na kung ikaw ay magkasakit, ay wala kang magagawa at hindi ito malulunasan maliban sa pahintulot ng Allah. Tandaan mo ang kadakilaan ng Allah. Tandaan mo ang kumpleto at mabubuti niyang mga pangalan at katangian. Tandaan mo kung gaano siya kaperpekto at kataas. Magpakumbaba ka sa Kanya at iyon ang magtataas sa iyong antas. Makakatulong din sa iyong pagpapakumbaba kung iisipin mo ang buhay o paglalakbay mo sa mundong ito, dahil kahit gaano man tumagal ang iyong pamamalagi rito, ay tiyak na iiwan mo rin ang mundong ito. Kaya dapat kang magpakumbaba at gumawa ng maraming mabubuting bagay. Tandaan mo at alamin ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang may pinakakompleto at pinakaperpektong ugali. At makikita mo ang kanyang mga pagpapakumbaba. Gawin mo ang Propeta Muhammad na ehemplo. Sumama ka at pakitunguhan mo ng mabuti ang mga mahihirap. Magpakumbaba ka sa kanila. Maging mapagkumbaba ka sa lahat ng mga bagay para ikaw ay maging kabilang sa mga matatakutin sa Allah. Huwag kang magpalinlang sa syaitan na nagsasabi sa iyo na ang pagpapakumbaba ay magpapahina sa iyo. Bagkus pakatandaan mo na ang pagpapakumbaba ay siyang nagtataas ng katayuan at kadakilaan sa mga nagtataglay nito kapag ginawa ito para sa Allah. Kapatid sa Islam, magpakumbaba ka sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakilain mo ang kanyang mga sunnah, buhayin at isagawa mo ang kanyang mga sunnah, at hikayatin mo ang mga tao na gawin ang mga ito. Unahin mo ang kanyang mga sinabi kaysa sa sino mang tao dito sa mundo. Magpakumbaba ka sa iyong ina, magpakumbaba ka sa iyong ama, pagbutihin mo ang pakikisama sa kanilang dalawa. Gawin mo na ang huli ninyong pagsasama ay ang pinakamagandang parte ng kanilang buhay, dahil katotohanan na kung sakali ay may isang mabuting dua ang manggagaling sa kanila at magbibigay sa iyo ng kaligayahan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Mahal na ama, magpakumbaba ka sa iyong mga anak sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa kanila at sa paggabay sa kanila, para matutunan nila sa iyo ang ugaling pagpapakumbaba at magaya kanila sa kanilang pagtanda. Ikaw naman na binigyan ng Allah ng kaalaman, sana'y maging dahilan ng iyong pagpapakumbaba ang iyong mga napag-alaman. At ingatan mo na ito'y maging dahilan ng iyong pagkaligaw, pagkalinlang, pagmamayabang o pagmamalaki sa mga alipin ng Allah. Magpakumbaba ka sa mga alipin ng Allah. Turuan mo ang mga walang alam at gabayan mo ang mga naligaw. Sagutin mo ng mabuti ang kanilang mga tanong at ingatan mong sumagot na hindi maintindihan. Ikaw naman na da'i sa landas ng Allah. Ikaw na naguutos ng mabuti at nagbabawal ng masama. Gawin mo kaming mga mapagkumbaba na huwag naming isara ang pinto para sa silang mga masasamang tao, at huwag kaming mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah, na sana ay buksan namin para sa kanila ang pinto ng pag-asa at mahikayat namin sila sa paggawa ng mabuti. Pagbabawalan namin sila ng gumawa ng masama, na hindi namin dismayahin ang mga tao at hindi namin sabihin sila ay naligaw ng landas. Tulungan mo kami at gawin mo kaming naguutos ng mabuti
at nagbabawal ng masama. Huwag mong maliitin ang mga makasalanan. Huwag mo silang pagsalitaan ng masasama dahil katotohanan na sila ay nangangailangan ng kami nagagabay sa kanila. Kailangang mamulat ang kanilang mga mata. Kailangan nilang makabalik sa tamang landas. Sila lamang ay mga taong nagkamali katulad natin. Ikaw naman na siyang kabilang sa mga mamamayan. Katakutan mo ang Allah at magpakumbaba ka sa mga alipin ng Allah. Harapin bang lahat ng pumupunta sa iyo na may kailangan? Alagaan mo sila at ibigay mo ang kanilang kailangan. Huwag mong sabihin na ang taong ito ay hindi nakakaintindi. Mangmang, hindi. Ang taong iyon ay may kailangan at alam niyang karapatan niya iyon. Alam niyang karapatan niya na hingiin yun at karapatan niya ring makakuha siya ng sagot o solusyon sa anumang kanyang kailangan. Ikaw na Muslim, magpakumbaba ka sa mahihirap at mahihina. Huwag kang magpalinlang sa syaitan na kanyang sasabihing iyan ay mahina, iyan ay mangmang. Hindi, lahat tayo ay mga alipin ng Allah. Ang mga mayayaman, mahihirap, malalakas at mahihina ay lahat alipin ng Allah. Ang pinakamainam at mabuti sa atin ay sino man ang pinakamatatakutin sa Allah. At ang pinakadakila sa atin ay sino man ang mas dumadakila sa Allah. Ang Allah ay hindi tumitingin sa ating mga anyo at kayamanan, bagkus sa ating mga puso at mga gawa. Dahil ilan sa mga tao na kung titignan mo ay napakababa at napakahina, ngunit sa tingin ng Allah ay napakataas at napakadakila. At di mo alam na mas mainam pa sila sa iyo sa paningin ng Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ang pinakamarangal sa inyo para sa Allah ay ang sino mang pinakamatakutin sa Kanya. Huwag kang magmamalaki sa isang tao dahil sa kanyang sakit o dahil siya ay mahina, maliit ang trabaho o mababa ang posisyon. Dahil katotohanan na ang Allah na gumawa sa iyo ng maayos, malusog at malakas ay maaari niya rin iyon gawin sa iba. Kaya naman magpakumbaba ka sa Allah, ingatan mo at matakot ka na baka bawiin sa iyo ng Allah ang mga binigay niya sa iyong mga biyaya dahil sa iyong pagmamalaki o pagmamayabang. Katotohanan, nararapat sa lahat ng Muslim na maging mapagkumbaba sa lahat ng kanilang mga kilos at salita. Maging mapagkumbaba tayo parati nang sa gayon ay makapanghikayat tayo tungo sa maraming kabutihan at makapagbawal tayo ng mga kasamaan. Mga kapwa ko mag-aaral, syukran wa jazakumullahu khairan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.